Good morning po. Attorney na naman ang Mama Bing. Kumusta po kayo dyan? Lalo na yung mga OFW natin na malayo sa pamilya. Talaga hong yung iba ay hindi maka-appreciate ng contribution nyo sa bansa natin. Pero kung wala ang kinikita nyo na pinapadala dito sa pamilya nyo, eh lubog na ang Pilipinas, lalo na sa utang. Trillion, 13 trillion. Dinadagdagan pa ni BBM kasi may 3 taon pa siya na mangutang. Tapos hindi natin alam saan nilalagay ang mga pinag-uutang. Hindi nyo nafe-feel siguro yan yung iba kasi mayaman sila. Kaya middle, upper class sila. Pero pag mahal po ang bilihin, mahal ang gasolina, mahal ang tuition, mararamdaman po nila yan. Mararamdaman po nating lahat yan. Dahil ngayon ay halos kalahati na ng Pilipino ay nakakaranas ng gutom ayon sa latest na survey. Pero tayong mga Pinoy naman, talagang siguro talagang ano na natin yon, nasa kultura na natin yan, yung mapagtiis. Kaya ang diktadurang Marcos, ang tagal-tagal din natin nabuwag kasi masyado naman kasi yung repression. Wala talagang buwang ang kahit anong democratic na movement doon noong panahon ng martial law. Compare niya po ninyo itong inflation natin, mahal na bilihin, mahal na edukasyon, taxes. I-compare na lang po ninyo sa ibang bansa sa Asia para malaman ninyo na talaga ang bansa natin ay tilay pinipiga talaga tayo. Pinipiga tayo. Ang VAT na 12% ay siyang pinakamataas sa buong Asia. Pero itingnan din natin yung mga kautangan ng iba. Napakataas hon ang utang ng Pilipinas kung ikukumpara mo sa kanyang income. Kaya tax mo ng tax ang gobyerno. Tax lang sila ng tax, parang hindi na sila naawa sa atin. Yan po talaga ang gusto kong imungkahi. Sana may senador na mag-push nito. Bawasan na po ang tax. Fixed na tax sa income tax ng mga gobyerno empleyado below a certain salary grade o kaya income. Kasi sa ngayon po ay 32% po yan ang income ninyo. Masakit po yun. 32% sakit po yun. Kamahalan na po ng gamot ngayon at pang-hospital at education. Kaya sumulat po kayo, mag-email kayo sa inyong mga senador na bawasan na po ang tax, income tax ng government employees. At sana imbestigahan din nila itong ating GSIS chair at directors sa kanilang luging 1 billion na investment sa online gambling. Abay, nahawa na mga ito. Nahawa na ito sa katakawan sa pera. Habang nandyan tayo, tingnan din natin, silipin natin magkano ba bonus ng mga ito sa sarili nila, ha? Para mapasoli natin sa COA.